senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na. Hello everyone, we are back. We're back. Hindi ko alam ba't nag-e-echo yung intro. Totoo lang, promise. Hindi ko alam ba't yan na nag-e-echo. Should not be. Kasi sa akin hindi walang echo eh. Pero di ko alam bakit. Weird. Anyway, importante din nag-e-echo yung live stream mismo. Intro lang naman yun. Palampasin nyo na yung intro. Palampasin nyo na yun, guys. Oo. Anyway, saan na ba tayo? Mabilis ang shoutout lang tayo, guys, ha? Oo, pero habang inaayos ko itong ating system para sa shoutout, wag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Also, pa-follow po ang ating Facebook page, ang Pinas About with Coach Jarrett. And of course, ang ating group, Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. Okay? Okay. Shoutout tayo, guys. Okay, shoutout kay Ruben Esperanza, Junaida Mendoza, Rooster. Okay? Tuisha Sacred Field, Cool Me, Raquel Santillan, Pepe Malonzo. Ayan na, bumibilis na. Arlene Asis, Gab Lorenz Rural, Digna Dimagiba, Heidi Mesosa, Jaizen Hintais, Celine Dizon, Cesar Cabrera, Bernel Navarro. I-consolidate mga vids for 1 month. Oh my God, ang haba niyan. Shucks. Paano natin gagawin yan? Siguro ang pwede natin gawin, paano ba to? Siguro yung for the week. Siguro yung mga issues for the week or yung mga yung mga maiingay na issue for the week. Pwede nating replay na live stream. Tapos tuloy-tuloy lang siya sa buong maghapon. Pag Sunday siguro, yung wala talaga ako live stream, yung Sunday. Oo, kasi yun ang pwede kong gawin. Pero yung mga video for 1 month, parang haba nun. Parang haba yata nun. Oo, oras ang bibilangin natin dyan, ma'am, sir. Okay. Pero yun, kung gusto nyo nung ganun, pwede natin gawin. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Pag Sunday, pag walang live stream, yun ang gagawin natin. Oo. So, ayan, pumapalag na agad si Kina, oh. Diba? Kung gusto nyo, gagawin natin yun. Parang replay ng teleserye, ganun. No, ganun siya. Oo. Once a week lang, siguro Sunday ng tapos pagkakabit-kabitin yung mga live stream natin na yung mga maiinit na topics for 1 week. Tapos yun dire-diretso sa isang maghapon. Yun ang kaya kong gawin. Pero yung isang buwan, haba nun, man. Okay, anyway, tapusin natin itong shoutout. Ano mga tapos? Everleta, Rowena, Gera, Gureya, Weng, ay last. Mon Gonzalez, Connie Hammer, Chris Angel, Dennis Mendoza, Apet Lambinicio, Mon Gonzalez, Rowena Kumar, Sherlock, Marina Javier, Limuel, Sandra Letran, Boss B, Barogi, Ken Reyes, Melody Canuto, Power Ranger, Denz Esquire, at si Vilma Baltasar. Ayan. So, yun. Ems. Natabunan daw yung comment niya, si Ems. So, ayan na. Nabasa ko na si Ems. Okay. So, wait. Hanggang dyan lang muna ang ating shoutout, ha? Ay, di pala nag-slow mode yung kanina. Anyway, hayaan na natin. Di pala nag-slow mode eh. Weird. Pinindot ko yung slow mode. So weird. Okay. Game.
Umpisa muna natin dito sa isang topic. Oo, tungkol dito sa bagong survey na lumabas galing kay Pulse Asia. Oo. Galing kay Pulse Asia. Mhm. Pag-usapan natin itong bagong survey. Oo, mukhang mga kababayan, no, mukhang humihina. Humihina si Sara Duterte. Humihina siya sa survey. At by topic, ang gusto niya pa by topic. O, sige, pag-usapan namin ng team. Kung paano gagawin yan. Pag-usapan namin ng team kung paano gagawin yan. Yung so sige, eto pag-usapan ng team namin, tingnan natin kung paano gagawin. Every Sunday, merong live replay ng mga live stream natin. Tapos yun ang ipapalabas. Replays lahat yun replay lang lahat yun. So wag ko kayong umasa na ito live talaga kasi Sunday po talaga is my rest day. So yun. Okay? Pag-usapan ng team namin kung paano namin gagawin kasi kawawa naman ang aking team. Okay, game, doon tayo sa topic. So ito na nga. So humihina na mga kababayan kay Sara Duterte. Mukha natatauhan Pero kung ito kasi medyo confusing yung balita. Medyo confusing yung balita Kasi on the one hand, may nilabas na survey na 6 ang kalaban ni Sara Duterte. 6? Ba't 3 lang yan? 6. Na 6 ang kalaban ni Sara Duterte on the one hand. Tapos on the other hand, may one-on-one. May one-on-one. Mga babayan, mukhang pati, sige, ganda na lang. Kailangan maganda yung binabasa natin yung mismong table. On the one hand, sa balita ni politiko, bida si Sara Duterte. Okay? Bida siya doon. Saan na yun? Ito. Yan. Lagay natin yung comment section. Nakalimutan ko pala ilagay. Ayan. So, okay. Ito yon. Sara still on top. Sabi ko sa inyo ito si politiko talaga. DDS to Sara still on top. Sabi. VP Duterte leads 6-way presidential race. Sabi ng Pulse Asia. 6-way presidential race. So, sa 6 na kalaban, lamang daw si Sara Duterte, 43% voter preference. Tapos si Leni Robredo, 27%. And si Tulfo at 19%. Ngayon, mga babayan, sa iba, si Bam Aquino, 5%. Risa, 2%. John Vic Remulla at 1%. Okay. Ngayon, mga babayan, ang ito palagi, ito yung nakakasira palagi sa statistics, yung Mindanao. Hindi ako naniniwala talaga na ang buong Mindanao ay para kay Sara Duterte. Kailangan talaga ipakita ito per region. So si Pulse Asia, feeling ko hindi pa rin siya umiikot ng Davao. Baka naipit na siya sa Davao. Feeling ko hindi na siya umiikot ng Mindanao. Baka kay Davao lang talaga siya kumukuha ng ng mga participants sa survey. Davao lang to. At sa Visayas naman, sabi 60%. So baka sa Cebu lang to. So, ako mga kababayan, hindi ako masyadong pag sa survey na talaga ngayon, hindi ako masyadong naniniwala na. Lalong-lalo yung naging resulta ng 2025 elections na yung mga hindi naman tumatabo sa takilya, sila yung nanalo. Oo. Di ba? Nagkagulatan tayo nun Iba pa rin ang nagagawa ng campaign, guys. Iba pa rin ang nagagawa ng maayos na pangangampanya. Oo. Iba pa rin ang nagagawa nun Tignan nyo kung paano sinabotahin ni Toby Chanco yung mga kandidato ni PBBM, di ba? Tignan nyo. Tapos nakakatawa mga kababayan, si Pulse Asia, inilabas to mga kababayan,
bago yung impeachment kanina. Oo. So, ibig sabihin, mga babayan, si politiko, nakiki-mind conditioning na bago panoorin ng taong bayan yung impeachment, isipin muna nila, ay hindi kasi, nga naman, number one si Sara, politika lang to guys. Politika lang to. Number one sa survey di ba yun ang palaging sinasabi? Yun ang palaging sinasabi ng mga DDS, yun ang laging sinasabi ng Sara Duterte. Pinupolitika lang ako kasi tatakbo ako presidente sa eleksyon, bla bla bla. Nakakapagtaka lang talaga na ngayon lang nila ito nilabas. Kasi yung survey was February 27 to March 2. Ala, May 4 na. May 4 na. Mga babayan, May 5 na nga sa Pilipinas May 4 na. Di ba? February 27 to March 2, hindi nyo naisip ilabas sometime in April? Inintay nyo talaga na matapos ang mga hearing? Inintay talaga ng Pulse Asia na matapos ang hearings, lumabas ang mga kung anong dapat lumabas, etc. etc. Magbotohan doon sa Committee on Justice bago nila maisipan na, uy, wait lang, parang kailangan na natin ilabas yung survey natin, guys. Parang kailangan na natin ilabas yung survey natin. Oo, kasi mahina na manok natin, guys Oo, kailangan i-kondisyon na natin ang isip ng mga tao. Di ba? Ang weird kasi. Ang tagal na nung survey. February 27 to March 2. Tapos ngayon lang naisip ilabas. May 5. May 4 pala, May 4. Oo. Diyos ko. Ang weird talaga. Pero ito yung kung ang kalaban niya ay 6. Alam nyo kung bakit? Kung bakit nahati ang mga boto? Una, si Bam Aquino at si Risa Ontiveros tsaka si Leni Robredo, iisa lang kasi ang kanilang market. Iisa lang ang kanilang market. Ang market nila mga kakamping. So, obviously, dito sa survey na to, binasag nila yung mga kakamping at saka mga dilaw. Para mahati yung boto. Masyado kayong obvious, Pulse Asia. Masyado kayong obvious. Alam ni Pulse Asia na contender si Leni kaya binasag nila yung boto. At mas malakas si Leni. Si Sara. Totoo. Kung wala tong tatlo, mga kababayan, kung wala itong tatlo, malamang sa malamang, mas mataas ang numero ni Tulfo, mas mataas ang numero ni Leni. Kung wala itong tatlo. Totoo. Binasag nila yung numero ng mga camping para magmukhang mataas si Sara Duterte na 43%. Pero mga babayan, etong matindi. Mga babayan. Ito mind blown kayo dito sigurado. Sa one-on-one, pag one-on-one ang laban, match lang si Sara tsaka si Tulfo. Pag one-on-one. Pag one-on-one. Di ba? So ano ibig sabihin yan? Pag hindi hati ang boto, presidento, pag hindi hati yung boto, hindi kaya ni Sara. No, hindi ako for Pimentel, sorry. Aviators. Kayo na lang kung gusto nyo.
I'll never vote for Pimentel. Gibo ako, gibo. Oo, Pimentel kayo kung gusto nyo. Ako, gibo. Anyway. Ayan. Sa one-on-one, pareho sila. Sa one-on-one. See? Oh. 46 match lang sila ni Rapi Tulfo. Siyempre, dominated ni Sara ang Mindanao. Kasi, at least in this case, it's not Mindanao. Dominated niya ang survey ng Mindanao kasi sa Davao City lang nag-survey ang Pulse Asia. Umami na kasi kayo ang Pulse Asia. Saan ba kayo nag-survey sa Mindanao? Oo. O, di ba? Kaya sila tay. O, tay sila. Pag one-on-one. Si Lenny naman, hati. Pero habol. 51, 43. 8 points lang, guys. 8 percentage points. Hindi siya double digit. Hindi siya double digit. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, mga kababayan, sa lahat ng mga kandidato or posibleng kandidato, etong si Sara Duterte lang ang nagpakita ng intent na tatakbo siyang presidente. Pero hindi pa rin tumataas ang numero niya. Dapat tumataas ang numero mo eh. Kasi nagkakaroon ka ng momentum, nauna ka eh. Kumbaga sa relay o sa karera, nauna ka eh. Dapat may momentum ka na, nagbi-build ka na ng momentum mo. Pero wala siyang momentum, guys. Wala siyang momentum. Hindi siya makakuha ng momentum. Imagine, kahit dito sa build-up ni politiko, 43% lang eh. Hindi niya kuha ang majority. At kailangan pang basagin ni Pulse Asia yung mga kakamping para lang makataas. Ito nga mga kababayan sa one-on-one eh. Sa one-on-one, tay sila ni Tulfo eh. Rapi Tulfo? Ako nga, hindi ko maboto si Rapi Tulfo eh. Kung tatakbo man siya, hindi ko maboto yan. Diba? Ano? 46. Tay na tay eh. Diba? Ang weird eh. Ang weird talaga kasi alam nyo mga kababayan, dapat at this point, tumataas na siya. Dapat. Sa puntong to, pataas na siya. Kaso hindi siya tumataas, guys. Hindi siya tumataas eh. Hindi pa naghahayag si Tulfo niyan, sabi ni Berto. Correct. Hindi pa siya nagsasabi. So kung one-on-one, mga kababayan, kaya ni Tulfo si Sara. Based sa survey, Based sa survey. Pero syempre, hindi lang naman one-on-one ang laban sa eleksyon. Usually, mga 4 to 5 yan. Marami na yung 6. So, anong dapat gawin ng mga kakamping? Una, kailangan nila mag-consolidate. Hindi pwede yung ganito. Kasi yung 27% na to, nabawasan ng 5% at nabawasan ng 2%. Diba? So, dapat mag-consolidate sila para maka 30+% man lang sila. Pero again, mga babayan, ang survey po na to ay very heavy on Mindanao and Visayas.
So, ibig sabihin, baka sa isang region lang sila nag-survey sa Visayas at sa Mindanao. Baka sa isang region lang. Mm-mm. At ang period ng survey, mga kababayan, ay February 27 to March 2. Feb 27 to March 2. Bakit importante yan? Kasi, nung February 27 hanggang March 2, wala pang impeachment hearing. Mm-mm. Wala pang impeachment hearing, mga kababayan. Wait may hinahanap akong ano eh. Yan. Wala pa yung impeachment hearing. So, we can expect, mga kababayan, na sa darating na sa darating na impeachment and in the next few surveys, posible pang bumaba si Sara Duterte. Kasi wala pang wala pang impeachment diyan eh. At ang mga Pilipino, mga kababayan, nagsabi 69% ang pabor na sa impeachment trial. Mm-hmm. Pabor na sila sa impeachment trial, mga kababayan. 69%. Yan ang majority. 51. More than 51%. Imagine. By the way, hindi sila pabor sa impeachment sa pagtanggal kay Sara Duterte. Ang tanong dito is, pabor ka ba sa impeachment trial? Oo. Pabor ka ba na dumaan sa paglilitis si Sara Duterte para malaman na natin kung ano ba talaga ang ang kwento niya, di ba? Mm-hmm. Ilan ba na-interview sa survey, sabi ni Aviators? Usually mga nasa 1,200 to 1,400. Yun lang yun. Out of 70 million voters, ang interviewin nila ay 1,200 to 1,400. Kaya nga hirap din ang hirap din i-predict ng ng surveys eh. Ang hirap din paniwalaan kasi but at least you get the general sense of the people, di ba? Yun lang naman ang benepisyo niyan eh. Going back. 69% ng mga Pilipino ay gusto na ng impeachment trial. Di ba? 69%. Sabi, conducted from March 19 to 25, so medyo mas recent. This is after the after nung nagumpisa na yung impeachment hearings. Do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Sabi, 69% said yes, 28% disagreed, siguro mga taga Davao yan, while 3% were undecided. Okay. According to Okta, ang pinakamarami daw ay sa NCR, followed by Balance Luzon. Visayas pala, sorry. Visayas showed the highest support for impeachment at 83%. Sunod ang NCR with 81% and Balance Luzon with 69%. Presi Eurochina Gatdula, salamat po sa inyong super chat. God bless po. So yan. The lowest support at 61% came from Mindanao, which is also the area with the highest opposition to the impeachment trial at 38%. Baka sa Davao City lang nga din to. Pero mga kababayan, tingnan nyo. Tingnan nyo yung numero. 61%. It's still more than the majority. Majority is 50 plus 1. So ano nangyayari? Ba't nangyayari ngayon sa Mindanao? Ibig sabihin, mga kababayan, may mga nagigising na. May mga namumulat na, mga kababayan, sa kabalbalan ng mga Duterte sa Mindanao. At kung sa Davao City to, malamang sa malamang, kaya lang sila nagsasabi na okay kay Sara Duterte, takot din sila. Baka sila yung
'Di ba? Di natin alam. May contextual factors yan eh. Baka natatakot sila na malaman ng gobyerno na tumanggi sila sa Duterte, etc. etc. We don't know. Pero 61% ang sinabi, sige, trial tayo. Mukhang kailangan natin ng trial. Oo, impeachment trial tayo. Mukhang kailangan ni Sara Duterte ng impeachment trial eh. Oo. Strongest support for the impeachment trial was strongest among those aged 18 to 24 at 77%, followed by aged 35 to 44. Oh, yeah. Mga millennials, mga Gen Z tsaka millennials ang gustong magpatuloy ng impeachment. Malalaman ba ng Duterte? Hindi. Power Ranger. Hindi naman malalaman ng Duterte yung survey na yan. Tsaka yung laman ng survey na yan. Kung sino, hindi naman malalaman yan. Oo. Pero syempre, alam niyo naman, mga Pilipino, di ba? Pag yung pag yung mayor mo, tawag dito, mas criminal pa sa'yo. Mas criminal pa sa'yo, di wala tayong magagawa. Matatakot ka talaga. Ingat-ingat ka na lang. Lower support was observed among age 45 to 54 at 60%. So yung mga 45 to 54, ito yung mga mga matatanda na. Siguro ito yung mga loyalist ng mga Duterte. Oo, mga 45 to 54. Mga inabutan pa yung panahon ng tatay. At ito nakakagulat mas mataas ang suporta sa impeachment sa rural areas kaysa sa urban, kaysa dun sa mga city-city. Oo, mas maraming gusto ng impeachment dun sa mga probinsya. Tapos 87% are aware of the impeachment. Okay, maganda yan. Tapos ang margin of error is at 95%. Plus 3 minus 3 at 95% confidence level. So, malala rin tong survey na to. Actually, mga kababayan, ang fearless forecast ko dyan. Fearless forecast ko, mga kababayan, ang impeachment ang dudurog kay Sara Duterte. Most probably, ma-acquit siya. Most probably. Yan ang fearless forecast ko. Ma-acquit siya. Pero dahil matatalino na ang mga Pilipino, unti-unti nang namumulat sa kabalbalan ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, ni Pulong Duterte, ni Baste Duterte, ni Kitty Duterte. Unti-unti na tayong namumulat sa korupsyon ng mga Duterte. Baka magalit ang taong bayan. Lalo kapag nailabas lahat ng mga ebidensya, nailabas yung mga ebidensya, at yung mga ebidensya na to is very damning, convincing, as in hindi masagot ng mga Duterte, pero na-acquit pa rin siya, ay, magagalit ang taong bayan dyan. No joke. No joke. Kahit gaano pa karaming pera ang ibuhos mo sa mga trolls, hindi uubra. Kasi galit na ng taong bayan yun eh. Oo. Galit na ng taong bayan yun, guys. Hindi mo makokontrol yun eh. Hindi mo makokontrol ang galit ng tao. At ito, totoong galit. Hindi ito yung ginagawa ng mga DDS kay PBBM na nagmamanufacture ng galit. Kunyari, ganito, ganyan. No. Ito seryoso to kasi ang pagkakaiba kasi, mga kababayan. On the one hand, you have PBBM na ginagawa ng chismis, ginagawa ng intriga, ginagawa ng kunyaring mga katiwalian. Pero walang ebidensya. Hindi man lang pumasa sa scrutiny ng impeachment trial yung mga akusasyon sa kanya, di ba? Team Swedish Pinoy Channel, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa super chat. Oo. So,
At saka si PBBM may nagagawa sa bansa. So hindi mo hindi mo siya mahihirapan eh. Kaya hindi nakakapag-build or hindi nakakapag-establish ng critical mass laban kay PBBM. Ang pinagkaiba kay Sara Duterte, mga kababayan, kay Sara Duterte, meron kang AMLA, meron kang Madriaga, meron kang NBI. Dalawa pa yung sa NBI yung sa pirma at saka yung sa death threat. Dalawa. Tapos meron kang SEC, meron kang BIR, meron kang SALIN, meron kang bank accounts na hindi nagtutugma. Diba? Kanina pinag-usapan natin sa AMLAC. May inflow na 4 billion, may outflow na 1 point something billion, may sukli na 2 billion. Nasaan yung 2 billion na sukli? Hindi natin alam. Kasi hindi pa nga nabubuklat yung mga bank accounts. So, para malaman natin yun, kailangan buklatin yung mga bank accounts, makita yung mga transactions. May Senator Trillanes pa. Yun. Masyadong maraming documents, guys. Ang hirap kasi i-dispute ng documents, lalo na pag galing sa gobyerno. At kapag siya ay na-acquit, kahit na merong mga ganong klaseng ebidensya, hindi bobo ang Pilipino, mga kababayan. Hindi tanga ang mga Pilipino. Well, yung mga DDS tanga yan. Pero hindi lahat ng Pilipino mabobola. Yun ang sinasabi kanina ni Attorney Lorna Capunan eh. You can fool some people all of the time. But you cannot fool all people all of the time. You can fool some people all the time. You can fool some people some of the time. But you cannot fool all people at all times. Mahihirapan eh. Mahihirapan. At kapag nangyari ngayon, pag na-absuelto si Sara Duterte at overwhelming yung ebidensya, makikita ng taong bayan yan. Makikita nila yung injustice. At magagalit ang taong bayan. At yun ang mahirap pigilan. Pag ang taong bayan nagalit kay Sara Duterte, tapos ang political career ng lahat ng Duterte. Tapos yan. Kaya nga ako, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kinampanya ko si Sara Duterte para maging presidente siya. Para maging vice-presidente siya rather. Bilang bawi ko sa sambayan ng Pilipino, ikakampanya ko na ma-impeach si Sara Duterte. Ma-convict siya. Kasi nakikita na natin to eh. Kung ako nga, mga kababayan, Duterte supporter na ako noon eh. Pero nakita natin yung mga ganitong klaseng kalokohan. Paano pa yung iba? Hindi lang naman ako nag-iisa. Hindi lang yun, mga kababayan. No? Hindi lang magagalit ang taong bayan kay Sara Duterte. Magagalit ang taong bayan sa Senado mismo. Baka sunugin ang Senate building. Wag naman sana maging violente, pero hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka. Pag magalit ang taong bayan sa Senado. Make or break to sa Senate. Kapag nangyari yun, makikisama ako sa rally. Maniwala kayo. Kasama ako dyan, mamarcha ako papuntang Senate. Or sa EDSA. Kita-kita tayo sa EDSA. Hindi lang ako magpapanawagan na tanggalin si Sara Duterte. As in, i-disqualify siya hanggang sa mga future elections. Kasi masyado ng lantarang lantarang pamumulitika na yun. Yun yung lantarang kalokohan na talaga. Kapag nangyari yun. No joke. Lantarang kalokohan yun.
Lantarang binalahura tayo. Imagine yun, guys. Lantarang ka binawalang ya. Di kaya ng powers, guys. Mahirap. Di kaya ng powers. So, wag sana mangyaring ganun. Sana, ang mga powers that be, maging circumspect. At gawin nila yung tama. Kasi, yun lang naman ang pwede nilang gawin eh. Gawin nila yung tama.